I came by to tell you that God is faithful to the promises that He has made. Ano mang pangako na binitawan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ano mang pangako na nilagay niya sa kanyang banal na kasulatan. Ito po ay may katuparan sapagkat sinabi ng Diyos. No matter what it feels like, no matter how it feels like, God is always faithful and God is always at work. He can make a way where there seems to be no way. He can work all things together for the good of those who love God. And I think, lahat kayo will agree. Lahat ng narito sa church na ito will agree with me. Lahat kayo naniniwala na anumang pinangako ng Diyos kaya niya i-perform. Tama ba ako? Pag pinangako ng Diyos, naniniwala po kayo kaya ng Diyos i-perform. So you believe that God can. So you believe that God can do it. You believe that God can turn your situations around. You believe that God can make a way where there seems to be no way. We all believe that God can. But when? That's the problem. We all believe that God can, but when? I believe that God can make a way where there seems to be no way. But when will God make a way where there seems to be no way? I believe that God can work all things together for the good of those who love Him. But when will God work all these things together for the good of those who love Him? I know that God can provide. But when will God provide? I know that God can heal me, but when will God heal me? I know that God can lighten my burdens, but when will God lighten my burdens? At ang danger mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano nag-aantay sa katuparan ng pangako ng ating Panginoon, sinasamantala ni Satan. Satan is trying to convince us that some way, somehow, iniwan ka na ng Diyos. Satan is trying to convince us that some way, somehow, inabandona ka na ng Panginoon. Kaya nga interesting yung passage natin today, although ginagamit siya sa Christmas, but I believe you'll be encouraged to this. Kasi si Elizabeth, yung pinsan ni Mary, ang sabi ng scripture, nung nag-prophesy ang anghel na si Mary ay magdadalang tao at papangalanan niyang Jesus, ang tanong ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin ako eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, mangyayari ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ano sabi niya, actually, pumunta kang Elizabeth, na pinsan mo sapagkat si Elizabeth ay buntis for 6 months. Now you have to understand this, in case you're not reading your Bible, si Elizabeth was barren, baog. Si Elizabeth, matanda na. At yung kanyang asawang si Zechariah, matanda na. Think about what I just said. Think about what I just said. Buntis si Elizabeth, pero si Elizabeth baog. Si Elizabeth, matanda na, at yung kanyang asawa, si Zechariah, matanda na rin. Think about what I just said. Si Elizabeth, baog. Si Elizabeth, matanda na, si Zechariah, kahit anong factor. Sa dalawa, walang X lahat. Hindi lang siya baog, matanda na siya. And I believe mga kapatid, si Zechariah na matanda na, si Elizabeth na matanda na, hindi ito yung first time na nag-try sila mag-anak. So ang tanong, bakit ngayon pa, Lord? Matanda na kami. Can you imagine? Ano yung iniisip ko lang, nag-i-imagine lang ako, how difficult it was para kay Zechariah at kay Elizabeth, na nung sila'y bata-bata pa, yung pressure nung nakapaligid sa kanila, kailan kayo magkakaanak? Sapagkat kapag walang anak at that time, in that age, in that culture, ikaw ay sinumpa. So can you imagine yung mocking, yung pressure, nung sila'y bata pa, na wala pa rin ba? Every time may gathering, wala pa rin ba? What happened? Can you imagine all this pressure na pinagdaanan ni Elizabeth and ni Zechariah? And I can imagine lahat ng pressure na ito, trinay nila ang best nila, nanalangin sila sa Panginoon. I believe, hiniling nila yung pangako ng Diyos sa kanila, pero sumuko na rin silang manampalataya. Tanda na sila eh. Kaya nung dumating si John, na pinagdadala ni Elizabeth, siguro ang tanong ni Elizabeth, ba't ngayon pa? Ang tagal ko inantay. Bakit ngayon pa? On the other hand, ito naman si Mary, walang kaplano-plano mag-anak. Actually, sabi ng maraming Bible scholars, between 16 to 17 si Mary at that time. Nung nag-prophesy ang angel na magkakaroon siya ng anak. Magpinsan sila,
Alam nila siguro ang sitwasyon ng isa't isa. Kaya nga sabi dito, si Elizabeth siguro, bakit ngayon pa? Si Mary naman on the other hand, was engaged kay Joseph. Si Mary hindi nag-i-expect ng bata, but God showed up. Si Elizabeth, huminto ng umasa, but God showed up anyway. Ito po'y parehong extreme mga kapatid ng sobrang bata at sobrang tanda. Si Mary at Elizabeth ay katunayan at patunay sa bawat isa sa atin na kung kaya ng Panginoon gawin kay Mary, kung kaya ng Lord gawin kay Elizabeth, kayang gawin ng Panginoon sa iyo. Si Mary at Elizabeth ay patunay mga kapatid that with God, all things are possible. With God, all things are possible. Huwag kang sumuko na makukuha mo pa ang pangarap mo. Huwag kang sumuko na makukuha mo pa ang mga pangako ng Panginoon. Huwag kang sumuko na manampalataya at manalangin na kakaya pang paginhawain ng Diyos ang iyong buhay. Huwag kang sumukong manampalataya na kaya ka pang pagalingin ng ating Panginoon. Huwag na huwag niyo pong pagdududahan ang mga pangako ng Diyos sa inyong buhay. Kasi every time na ikaw ay pupunta sa church, nare-remind ka na kung kayang gawin ng Diyos sa katabi mo, kaya ng Diyos gawin sa'yo. Kasi sabi ng Bible, ikaw Mary ay magdadalang tao, papangalanan mo siyang Jesus. Ang sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin nga ako eh. Sabi niya, through the Holy Spirit. Nung nag-shift yung verse, ang sabi niya, pero pumunta ka sa pinsan mo, na si Elizabeth. Parang ang dating, in essence, ang ini-imply ng verse, kung hindi ka naniniwala na Holy Spirit, pumunta ka sa pinsan mo. Kasi yung pinsan mo ngayon, buntis ng 6 months. Interesting. Alam, it's interesting to me, hindi pinapunta ng angel si Mary nung 1 week pa lang. Nung 2 weeks pa lang. Nung 3 months. Kailangan talaga 6 months. Hindi ako expert sa pagbubuntis, pero ang alam ko, pag 6 months, may ebidensya na. And can you imagine si Mary kung pumunta siya ng first week? Oh, balita ko, sabi ng Holy Spirit, buntis ka daw. Parang wala naman. Wala naman pregnancy test nun eh. Right? They cannot prove it. Amen? But since may evidence, hindi to kumain ng marami lang. Buntis talaga to. God wants to show Mary na yung pinsan mo nga, matanda na. Yung pinsan mo nga, dating baog. Yung asawa nga niyan, matanda na. Kung sa kanila naging posible, sa'yo posible rin. Ibig ko sabihin mga kapatid, every time na pupunta ka sa church, laging napapaalala, dapat lagi kayo nagsisimba eh. Kasi every time na pupunta ka sa church, kung may cancer ka man, makakakilala ka ng member ng church na cancer survivor na magpapatunay sa'yo na ang Diyos nagpapagaling ng cancer. Kung feeling mo ikaw, hirap na hirap ka financially, makakakilala ka ng tao dito sa church na rati ring naghirap sa finances, pero sa tulong ng Panginoon nakaranas ng financial breakthrough. Napapaalalahanan ka, with God, all things are possible. That's interesting na hindi si Herod, hindi Pharisees, hindi Sadducees, hindi religious leaders ang nakatanggap ng balita ng pagdating ng ating ang unang naka-receive ng news are the shepherds, the outcasts, the people who smell like animals, receive the news that Jesus came to this world. Maaaring mensahe at paalala sa bawat isa sa atin mga kapatid, na ikaw man ay outcast, kahit sino ka pa, na kahit shepherd ay worthy sa regalo ng ating Panginoong Yesus. Na kahit ikaw ay outcast, ikaw ay karapat-dapat sa regalo ng Diyos sa iyo, at yun ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoong Yesus. Paalala sa bawat isa sa atin na kahit makasalanan ka, para sa iyo ang regalo. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, para sa iyo ang Pasko. Kahit hindi ka influential at maraming followers sa Instagram, para sa iyo ang Pasko. Kahit hindi ka mayaman, para sa iyo ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Kahit hindi ka magaling, para sa iyo ang pagbaba ng ating Panginoong Yesus. Wow! Paalala sa bawat isa sa atin na ang regalo pala ng Diyos ay hindi limitado para sa mayayaman lang. Ang regalo pala ng Panginoon ay hindi limitado para sa mga edukado lang. Ang regalo pala ng Panginoon ay hindi limitado sa mga religious lang at hindi limitado sa mga Christmas lang nagsisimba, kundi ang gift ng Lord ay para sa lahat. That for you, the child was born. Na hindi porke marami kang walls and degrees na araw-araw mong binibisita, araw-araw mong pinagmumuni-muni lahat na accomplishment at trophies at medals mo sa buhay,
Hindi dahil sa medal mo kaya bumaba si Kristo, hindi dahil sa diploma natin kaya bumaba si Kristo. He was born even for those who don't have it all together. Ang ating Panginoon ay nabuhay para sa mga taong hindi perpekto, para sa mga taong may sakit, para sa mga taong hindi kayang abutin ng Diyos, para sa mga taong hindi kayang tulungan ng kanilang sarili, para sa mga mahihirap, para sa mga outcast, para sa mga iniwan, para sa mga pinaasa, hallelujah, para sa mga outcast ng society, para sa mga hindi kayang umakyat sa, even for the addicted ones. He was born for you. Na kahit yung huling simba mo ay last year pa, He was born for you. Na kahit hindi ka active sa church, He was born for you. Na kahit hindi ka magaling magpaliwanag at makaintindi ng scripture, He was born for you. Kahit na hindi lahat ng sinasabi ko, naiintindihan mo. But Jesus Christ was born for you. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. Come on, maraming Bible readers sa Gia Kamanaba. Marami palang Bible readers dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that everybody, that whoever. I love that part. Because whoever qualifies every one of us. Are you the whoever's? Sabi, Jesus loved the world that He gave His Son so that whoever, the addicted, the outcast, the bullied, yung hindi nakapagtapos, yung mahirap, yung hindi pinapansin, whoever believes in Him. Hindi pala kailangan Australian ka. Kasi whoever. Hindi pala kailangan Canadian ka. Hindi ka pala kailangan Nigerian ka. Hindi pala kailangan American o Japanese ka. Kasi whoever, in other words, ang Diyos hindi nagtago sa langit. He came down from heaven. He showed Himself to you and to me. Takot ka pa kung ano mangyayari bukas. Ipagpasalamat natin ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Tulad ng mga Israelites, alam niyo, pagtawid nila ng Red Sea, which is an impossible hindrance, by the way, para sila makapunta ng Promised Land. Paglampas nila ng Red Sea, they celebrated. Pero knowing the story, tayo mga Kristiyano na nabasa natin ang Bible, alam natin ang story, nagsiselebrate sila kahit hindi pa nila alam na aabutin sila ng 40 years sa journey. They don't even know na makaka-encounter sila ng uhaw at gutom sa Promised Land. And they will travel for 40 years. Even their leader, si Moses, mga kapatid, didn't know how long and how will they get through. Pero hindi sila nagpahadlang kahit hindi ko alam ang kinabukasan. Ang alam ko ngayon may ginawa ang Diyos, and my mind will say, celebrate the small progress. Kasi kahit hindi ko alam kung anong pupuntahan, the only assurance that they have, kaya sila nagsiselebrate, ang kanilang kasiguraduhan, ang kanilang mindset, God is with us. The future is uncertain. We are in the middle of nowhere. The problem is getting worse and worse. Ang death toll ng COVID-19 is getting higher and higher. Pero I have this mindset, God is with me. That even though I walk through the valley of the shadow of death, God is with me. God is with us. God is with you. God is for you. You have to remind yourself, God is with us. Can you leave that in the comment section below? You feel alone, but God is with us. Even you feel sick, but God is with us. You feel like hindi ka makakasurvive, but God is always with us. We cannot escape the suffering. You cannot escape that. You cannot escape the storm. But we can get through it sa tulong ng ating Panginoon. That your suffering will not have the last word. Your suffering will not have the final say. When you go through the fire, you will get through. That where you are going, your future is way better than when you came from. That tomorrow is better than yesterday. Ang gandang pangako. That the windshield is better than the rear view mirror. That whatever trials that you are facing, listen to me, watch this, catch this. God is not wasting your trials. Ulitin ko po uli. God is not wasting your trial. Huwag kang magpapako sa pag-aalala. Kasi pag inisip mo yung kahapon, manghihinayang ka. Pag inisip mo naman yung bukas, matatakot ka. Para tayong nakapako sa pagitan ng kahapon tsaka ng bukas. And sasabihin mo, Pastor, wala na kami kakainin bukas. Hindi ko alam kung susweldo pa yung asawa ko. Hindi ko alam kung may trabaho pa kami babalikan. So ano masasabi mo yun, Pastor? Paano na yung bukas namin? Well, honestly, think about this. Kung worried ka sa bukas, ito lang alam ko. Wala ako doon, but God will meet you there.
Huwag mong katakutan ng bukas because God will always be there. Kahit gano'ng kahirap, anumang pangangailangan mo today, God will provide. Anong sabi ng Bible? When you pray, pray like this. Give us this day our, come on, put it in the chat, our daily bread. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, God will meet your need today. Kahit na limitado ang grocery, kahit tumataas ang bayarin, dumadami ang babayaran natin. Hindi mo sure kung may babalikan ka pang trabaho. Hindi mo sure hindi mo sure kung kayo pa ba. Hindi mo sure kung may babalikan ka pa ba. Biro lang. Nag-aalala ka sa kalagayan ng mga mahal mo sa buhay. Always remind yourself, God will give provision for today's need. God will shed light in today's darkness. God will give protection in today's threat. Na-realize ko mga kapatid, with all these things going on, it's always easy for us to be tempted na mag-complain. I'm so sick. Sawan-sawa na ako magstay sa bahay. May isang buwan na ako nandito. Sawan-sawa na ako makita ang pamilya ko. Sawan-sawa na ako dito sa inuulam namin. Sawan-sawa na ako dito sa kinakain natin. Para mga Israeli, sawang-sawa na raw sila dun sa manna, which is a miracle by the way. Kasi hindi basta-basta nagkakaroon ng tinapay sa desert. Come on, you all. Pero sabi nila, sawang-sawa na kami. So ang question ko sa inyo mga kapatid, yung kinakain mo, yung nararanasan mo, are you sick of it? Or are you grateful for it? It takes a lot of intentionality para ma-realize mo that whatever you have is a blessing from God. This story is not about Peter. Because after Peter got back into the boat, nung bumalik si Peter sa bangka, supposedly, dapat ang nangyari, kinongratulate ng mga disciples si Peter. Sabi niya, congrats bro, ang tapang mo. Grabe pananampalatayan mo. Grabe yun. Talaga sinabi mo, maglalakad ka sa tubig. Grabe. They did not congratulate Peter. Ang sabi na, Lord, you are truly the Son of God. Ang papuri nasa Diyos at wala kay Peter. Alam niyo, sometimes, ako naniniwala na minsan iaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok kasi alam ng Diyos that we cannot do it on our own. May mga bagay sa buhay natin na alam natin, mga kapatid, na kung hindi dahil sa Panginoon, hindi tayo makakasurvive. Kung i-repackage ko lang yung story, at kunwari lang out of the curiosity of our minds, what if hindi lumubog si Peter? Can you imagine that? Kung hindi lumubog si Peter, nakapaglakad siya towards Jesus, nakapatlik siya sa boat. Ibang-iba ang senaryo. Siguro pagbalik ni Peter, heads up high, talagang confident siya lumalakad. Ano sabi siguro ng mga disciples? Wow, bro! That's amazing! Nakita ko yan. Na-videoan kita. Na-post natin yan. Naka-live ko sa Facebook ko. Grabe, ang daming nagla-likes. Ang daming nanonood. They cannot imagine and they cannot believe na naglalakad ka sa tubig. Kung hindi lumubog si Peter, ang glory na kay Peter. Pero salamat, dumating sa tagpo na siya'y na-focus sa mali. Pero nung siya'y lumubog, dinakip siya ng ating Panginoong Yesus. Which proves, mga kapatid, na tayo man ay bumagsak, tayo man ay lumubog, nandyan ang pagsagip ng ating Panginoong Yesus. At pag dumating yung pagkakataon na yun, mga kapatid, masasabi na lang talaga natin, all glory to God. This is not about my story. This is not about my confidence. This is not about my experience. This is not about my diploma. This is not about my ability. This is not about my talent. Because all glory belongs to you. Hindi ako kayang dalhin ng talent ko sa aking kinalalagyan ngayon. Hindi ako kayang dalhin ng diploma ko sa aking kinalalagyan ngayon. Sa Diyos ang papuri kasi alam kong kung hindi dahil sa iyo, hindi kami aabot sa ganitong tagpo ng aming buhay. Salamat Lord na kahit na lumubog kami, nahirapan kami, pero salamat hindi kami aabot ng 4 months sa pandemic season kung hindi dahil sa iyo. Ang mga pamilya ko walang sakit. Iningatan mo kami, sinustain mo kami, hindi mo kami pinabayaan. This is not about Peter. This is not about the disciples. This is not about my story. It's all about you, Jesus. And all glory belongs to you, our Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Because in reality, Jesus can walk on water without Peter. But Peter cannot walk on water without Jesus. So are you. It's not about Peter. It's not about the disciples. It's not about your story. It's not about your talent, your medal, your diploma. It's all about the Lord. All glory belongs to the Lord.